date with receipts like other government agencies, lumalabas parang itong confidential intelligence fund na yung pambayad sa mga social media trolls ay nanggagaling Yun. sa mga sinisekretong mga funds. Nating binantayan. I commend the move of both houses in acceding to the call of the people to have a transparent and open bicameral conference. Isipin nyo binantayan na nila senador, pero ang namayani pa rin yung mga nagkakamping-kampihan na hayok sa kaperahan. Di ba? Kahit anong bantay mo dyan, basta talaga ang tao, nagkampihan na, at usapin ay pera, para yung mga timawa nang umiikot ang mata. Naglabas ngayon ng resibo. Sapilitan daw ang pagkuha ng files doon sa computer, no? Nung minsang pumunta ang kongresista doon sa DPWH. Pero naglabas siya ng files na meron silang palitan ng email. Meron kayo act na naglalayong ganap ng alisin sa ekwasyon ang panghihimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpopondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Kung nahihirapan kayo na makatanggap ng notification sa ating video, napakasimple lang ho. Punta lang kayo kay YouTube, search nyo po sa search bar si Kuya Goods, lalabas na po yan. At ngayon, naku, mainit ang mga balita. Anak ka ng bugi, kayo, lalo-lalo na itong lalaki na ito sa Senado at yung isang babae sa Kamara. Kunyari pag-aaralan, babantayan. Ang alin? Ang budget. Ang bilis nilang niratipika. At nagyabang-yabang pa. Sabi nung isa, sino ba nagtanong nun? Ano masasabi niyo daw sa budget ng 2026? Okay daw, okay. Ang kakapal yung peso, no? Samantalang, si Senador Marcoleta, Senador Robin, Senador Bongo, Senador Bato, ay hindi ho pumirma dito sa budget na inaprubahan ng mga napakarami. Bakit? Alam niyo naman kung saan mapupunta yan. At may balita, may Christmas bonus na 2 milyong tumataginting. Sa bawat kongresista. Yan ang balita natin ngayon. At reaksyon. Ano yung mga bagay-bagay na dapat nyo malaman? Ngayon ho, matapos na ho ang 2025, painit na ho ng painit ang bakbakan sa politika. Andyan na yung paninira ng todo, bilyon ng issue, patungkol kay BP Sara. Pero wala yan. Paris yan. Dahil ang susunod na presidente ay babae. Ayon sa universe. Diba? Mga pasabog ni Kong Libiste, ikitaranta ng palasyo. Dapat lang, matataranta talaga kayo. At Christmas afterthought interview with Kitty Duterte. Senator Marcoleta, Senator Bongo de la Rosa, hindi pumirma at sumama pa si Senador Robin Hood Padilla. Alamin natin yan Umpisahan natin dito. Saan? Bawat kongresista tumanggap ng 2 million pesos. Ang kakapal talaga, no? Samantalang ating mga kababayan ay naghihirap, ikahos sa buhay, sila meron pang Christmas bonus na 2 million pesos. Tibay nyo. Niya ni Congressman Leandro Leviste na tumanggap umano ng 2 milyong pisong Christmas bonus ang bawat kongresista. Ayon kay Leviste, bukod pa raw yan sa 300,000 pesos Grabe, no? na buwan ng sahod ng kongresista at 1 milyong pisong operating budget. Kinwestiyon din ni Leviste ang pagdagdag ng budget ng Kamara na aabot sa 10.5 billion pesos nang wala umanong nangyaring debate o diskusyon ng mga mambabatas. Paliwanag ni Leviste sa 27.7 billion pesos na proposed budget ng Kamara para sa 2026, 18.6 billion pesos dito ay napupunta sa Maintenance and Operating Expenses o MOOE. At yan daw ang nagsisilbing secret funds umano ng Kamara. Malaking bahagi dito, yung mga cash na ibinibigay direkta sa mga congressman
na ang liquidation is by certification. Mm. Pero ang katanungan ko, bakit hindi natin una nililiquidate with receipts like other government agencies? Lumalabas parang itong confidential intelligence fund na yung pambayad sa mga social media trolls ay nanggagaling Yun. sa mga sinisekretong mga funds katulad ng MOOE na ito. O, yun. Kita nyo? Pati pambayad sa mga trolls, binabudgetan na. Saan ka pa, di ba? Ang lupit talaga nila. Kaya pala nagkawindang-windang yung 50M sa Bolt, ng, sino ba may hawak nun? Yung kalbo yun eh. PCO ba yun? Oo, nagulat sila. Wala na. Wala na yung 50 million. Ako, agoy. Ito pa, masaya sila ha. Oo, sila masaya, pero Senador Marcoleta, Senador Bongo, Senador Bato, at Senador Robin Hood, hindi ho masaya. Bakit? Saan program pa na naman nakapunta yung iba eh? Sino nagsabi? Dito sa balita. O, tingnan, panoorin. Mr. President, esteemed colleagues, we're gathered today as part of our solemn duty to uplift and protect the welfare of our people by ensuring that this 2026 budget will be a million light years away from the controversial 2025 General Appropriations Act, tagged as the most corrupt, the most scandalous, and the most anomalous budget the Philippines has ever had in years. Mr. President, my no vote is anchored on concrete audit findings, Buti nga. fiscal Buti nga. patterns, Ibumot and si policy Senador distortions Marcoleta ng yes. surrounding various financial assistance programs or ayudas. I may not be part of the bicameral conference committee, but I have faithfully participated in scrutinizing critical aspects of this budget. From the committee hearings, sinamahan natin ang napakasipag nating chairman of the Finance Committee, Senator Sherwin Gatchalian, Naku. hanggang sa isa lang na dito sa plenaryo ang committee report. Let me be clear at the outset, Mr. President, I voted in favor of the Senate committee report. I supported our Senate version because it reflected hours of rigorous scrutiny during committee hearings and plenary debates, where we collectively tried to correct the mistakes of the past, particularly those that plagued the 2025 budget and the corrupt and rotten system that gave birth to and proceeded from it. However, come the bicameral conference committee deliberations, tila bumalik sa dating forma ang mga alokasyon na maingat nating binantayan. I commend the move of both houses in acceding to the call of the people to have a transparent and open bicameral conference. Isipin nyo binantayan na nila Senador, pero ang namayani pa rin yung mga nagkakamping-kampihan na hayok sa kaperahan. Di ba? Kahit anong bantay mo dyan, basta talaga ang tao, nagkampihan na, at usapin ay pera para yung mga timawa nang umiikot ang mata at gustong sunggaban kagad ang pera. Mantakin nyo, Hindi na nag-yes itong apat na senador. Nagtataka tayo, bakit yung ibang senador, kala ko binabantayan nyo, anak ng bogi. Mga timawa din pala yung iba, Ano? And in giving the largest allocations to education, health, and agriculture as mandated by our Constitution. Yet despite these praiseworthy actions, it seems that we have let our guards down in deterring provisions prone to abuse and political patronage. Mr. President, I am not against helping the poor. I have always fought for them. Wala. Oo, kasi sa ayuda na naman nilagay 'Di ba? Alam niyo naman yung ayuda na yan. May porsyento na naman si congressman at si chairman dyan. 'Di ba? Kaya isa pa, dito sa Kamara, si Kong Marcoleta, bumoto rin ng no sa BICAM Conference Committee ukol sa national budget. Bakit? Kailangan alamin mo kung saan mapupunta. Hindi dapat saan program mapunta. Dapat may allocable
program. Kaya may programa para alam ng taong bayan kung saan talaga pupunta yung budget. Para nangyari na naman ito sa 2025 eh. Naloko na naman. So budol 3.0 na ba? Ha? Gago! Budol 3.0 na ba? Lahat na nangyayari sa gobyerno. Basta budget talagang wala na talagang pag-asa mabago. Sobra. Pilipinas, hindi ka na babangon. Promise, hanggat nandyan ng mga magnanakaw, hindi babangon ng Pilipinas. Hindi katulad na nangyari ng kay Tatay Digong, nako po, takot ang magnakaw sa panunungkulan ni Tatay Digong. Kaya ngayon sila bumabawi. Diba? Senador Marcoleta, Congressman Paulo Birahe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Disyembre 29 at ngayon po ay araw ng botohan para ratipikahan ang Bicameral Conference Committee report Bilis nila, ukol no? sa 2026 budget. At bagaman ako po ay nasa malayong lugar, akin po rin pong tutugunan ang aking katungkulan para makaboto dito sa Bicameral Conference Committee report. At kani-kanina lang ako ay nagpadala ng sulat sa ating Speaker Boji D para irehistro ang aking boto na no dito sa Bicameral Conference Committee report. At ito ang aking mga dahilan sa pagboto ng no. Unang-una, nandyan pa rin po at nadagdagan pa ang unprogrammed appropriations sa halagang tumataginting na 243.4 billion pesos. Alam naman natin na itong unprogrammed appropriations, Wow. dito Doon na kinukuha, kunwari, ang pibigay sa tupad, sa AIX, kung ano-ano pa. So wala rin. Diba? Isipin nyo, wala rin mangyayari. Kasi andyan na naman eh. O ngayon, may sisita. Wala nang sisita. Oo, naratipikan na. Alam nyo bakit? At 30 na ho, inahabol na yan. Inahabol na yan. Yung budget na yan. So kung hindi malalatag yan, walang mangyayari. Wala silang kwarta. Ganda ng palabas, ano? Nakuha nyo na yung script. Kunyari, saka na natin pag-uusapan yan, basta mga pasabog ni Kong Libiste, kinataranta na ng palasyo. Yung budget na yan, bukas maganda natin pag-usapan. Natataranta sila dahil marami hong isiniwalat si Kong Libiste at mas dumadami pa kung sino yung mga nasasangkot. Pero, yung the big piece na bago magpasko ay makukulong, wala na yun. Nalipasan na ng kwento. Basta umiikot lang ang script sa linyada ng kanilang ginawa. Tuloy. Tawag dyan natataranta. Natataranta dahil sumasabog eh. So, ang tingin ko rito, they are trying to, anong pangalan to, downplay, no? Itong mga expose, hindi naman actually expose, kundi ang paglalahad ng mga official documents sa publiko ni kinatawan Leandro Leviste ng Batangas. So, dahil sumasabog ito sa mukha ng mga opisyal ng executive branch, more particularly the Department of Public Works and Highways, and titandaan natin, lahat itong mga allocables na ito and program funds ay nailalabas lamang sa iisang pirma. At yan ay pirma ng Pangulo ng Republika. It cannot be farm out, it cannot be paid, it cannot be withdrawn unless the President signs the papers, no? Approves the release of the funds under this particular program. The President is an inutil, sabi nga sa English, no? Presidency. Wala nang bisa wala nang naniniwala eh. Paano ka man maniniwala? Isgutan pa nato ning si Congressman Leviste and DPWH Secretary Vince Dizon. Meron kasing pahayag, no, si Secretary Vince Dizon na sapilitin daw yung pagkuha ng file.
naglabas ngayon ng resibo. Sapilitan daw ang pagkuha ng files doon sa computer, no? Nung minsang pumunta ang kongresista doon sa DPWH. Pero naglabas siya ng files na meron silang palitan ng email. Meron pa nga doon na ayon sa pag-aproba or ayon sa instruction ni Secretary Vince, meron pang lagda ni Secretary Vince, ipinadala sa kanya yung mga ipinost na niya, no, sa social media na mga listahan. Tingin niyo po, same ba kayo ng naging pananaw dito kay Congressman Leviste kung bakit parang ang hirap sa DPWH na either isa publiko? Kasi matagal na pala itong transaction nila. Way back way back September, October pa po na mga usapan pa po nila. And sinasabi rin niya na kung sadyang sapilitan yan, bakit ngayon nyo lang inilabas? Ngayon ay December na po, Manong Jay. Correct. Sa totoo lang, ako sinubaybayan ko yan. As early as nung nag-appear si Mrs. Cabral, no, doon sa Senate Blue Ribbon Committee, panahon ni Senator Marcoleta hanggang sa panahon ni Senator Lacson, no, iisa ang pinagmulan. At I will not be surprised, or I am not surprised, kung itong si Cabral found out the anong tawag nito, the data, the report, no, kay Mr. Leviste, kay Mr. Marcoleta, or even to the Vice President, dahil may mga report na may kopya rin si Vice President Sara Duterte nito, sapagkat ito ang insurance nga ni Cabral that if something happens to her, merong maglalabas, or ito ang kanyang, anong tawag dyan, admar ka ng muni ang garantiya nga dili siya hilabtan ba kay og mabungkag ning maunang istorya ha, na forbid ang bahuwag yun. No, so ito yung parang alas ni Cabral, kaya nga hindi siya magalaw-galaw, kaya iba-iba ang kwento, merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon na may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? Ayan na. I don't know. Yan na. Yan na sinasabi natin, ha. Meron na hong ugong-ugong, ha. Hindi naman ho makaka-escape po yan. Alam nyo bakit? Marami ho tayong kababayan sa Europe. Alam nga na magpalit ito ng mukhang puti. Malabo mangyari yun. Kung magpapatanggal siya ng ilong, back to zero dati, yung ilong niya dati, at siguro konting enhance na magpapapangit muli, baka hindi siya makilala. Pero kung hindi niya binabago ang kanyang muka, at ang ating kababayan laging nakamasid dahil nga mayroong ugong-ugong na part in somewhere in Europe. Naku, mga taga-Europe, mga kababayan ko, madali lang magmamasid-masid, ano. Pag minsan nasa mall kayo, tingnan nyo yung mga Pilipino dyan, baka mamaya kita nyo na yung mukha na nababanggit dito. Tuloy. Whether in conference with Saldico or with Secretary Vince Dizon, who was reported yesterday to be in Paris, France. Opo. Manong Jay, dito po sa issue pa rin ng sinasabing Cabral files, no? Nabanggit nga na kung gusto nilang dispute itong listahan, kasi sinasabi matagal na listahan, inaantay kasi niya na ilalabas ng DPWH. Pero imbis na ilabas yung pinakakopya, kasi galing sa kanila yung kopya, hindi pa inilabas, tapos siniraan pa siya. No, na di umano yung pinilit. Pero yung pag-appreciate dito ng Malacanang, dito po sa parte ng communication. Kasi imbis na iimbestigahan, parang nagiging na talaga one-sided na agad na sinabi na kung totoo man na kinuha ang mga dokumento sa illegal na paraan, hindi na pwedeng maaring gamitin yun. No? So, kumbaga parang dinadown na nila agad
yung naging pahayag nitong si Congressman Leviste. Pero noon, sa pangunguna ng Pangulo, di ba, hinimok yung bawat Pilipino na makiisa at tumulong para nga sa paglaban dito sa korupsyon. Yet, merong ganitong kongresista, in fact, nandito sa DPWC itong listahan ni Cabral, kasi siya yung humahawak sa lahat po ng mga proyekto na may mga pangalan ng mga proponents. Admar, linawin natin na hindi lang ito listahan ni Cabral. This is an official document of the DPWH under the planning division which is headed by Cabral. Opo. Hindi ito gawa-gawa lang ni Cabral. This is an official document of the Republic of the Philippines. Public document ito. No? Para at least Legit ito, ha? Ito yung mga proyekto, kung sino yung mga kongresista parang kongresista na naalokasyon ng ganung pondo, no, na-allocate na ganung pondo na may amount na ganon. Ito, ha? Ngayon, pag hinanap mo yung project, saan yung project? Yun. Doon yung kakaproblema. Pero andun yung mga pangalan ng mga congressman kung saan na-allocate yung budget. Agoy. Sino kaya ang mapapangalanan dito, ha? Kung Leviste, mainis ka na, ha? Para matapos na ang karera nito mga to. Pangalanan na. At tutuloy pa ba kaya sa ICI? Meron pa bang ICI? Ito ang tanong. Tatanong lang kami. Pag napangalanan ba itong sinasabi ni Kong Leviste na mga kongresista, ano naman kaya ang mangyayari? Ano naman kaya ang mga kwento dito? May kwento ba na ipapadala sa ICI yung mga pangalan at iimbestigahan? O iimbestigahan ba sa Senate? Sa Blue Ribbon? O kung ano-ano man ang tanong? Baka hindi. Baka gawa kwento. Pero pagdating sa budget, tuwan-tuwa sila. Mabilis, aprobado. Pero mayroong mga hindi bumoto. Agaya ng paliwanag dito. Nag-sign lahat except based on the information na ko except si Senator Bato, si Senator Bongo at si Senator Ivy. Di ko alam. No? But we need to file it kasi before the House ratifies their version. So time bound kami. So kinukuha ko pa yung kanilang, sana makuha ko yung kanilang mga signature before we file it. Was there an expression of opposition from those senators? Wala naman. In fact, si Senator Amy was present in all of the BICAM activities from start to end, and I really appreciate it. Ang ganda ng mga inputs niya. She provided a different perspective. Ganoon naman talaga, no? Discussion, iba-ibang perspektibo. So, yeah. So, sir, meron daw magpa-file sa Supreme Court ng something against MAIFIP. Yeah. Sa tingin niyo, how confident are you that it can withstand legal challenges? Kasi ang GAA is only the budget, allocating the budget. Kung ko-questionin lang yung programa itself, then that is outside of the budget. Dahil yung paglalagay ng budget sa programa is based on the request of the executive. Anong mangyayari dyan? Anong mangyayari? Hahabulin talaga yan. Kahit si Senator Robin ay hindi rin pumirma, hindi pumabor sa ratifikasyon ng budget. Ilan sila? Senador Bato, Amy, De La Rosa, Bongo. Yung iba, hindi natin alam, baka timawa sa budget, nag-yes. Isinusulong ko ang aking panukalang batas, ang Senate Bill 1299 o Mahiya Naman Kayo Act, na naglalayong ganap ng alisin sa ekwasyon ang panghihimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpopondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Dahil po sa mga nabanggit na kadahilanan, ako po ay bumoto ng no sa House Bill number 4058. Hindi po ibig sabihin na baliwala lahat ang hirap ni Senator Gatchalian. Ako po'y saludo sa kanya. Ngunit kailangan pong ibigay ko ang boto na ito para sa taong bayan. Maraming salamat po. Senator Robin Padilla. Camarines Norte. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ginoong Pangulo at sa atin pong mga iginagalang na senador, nagpapasalamat po ako unang-una sa ating liderato, kabilang na po sa ating Senate President Vicente Soto, sa ating pong Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sa ating pong Majority Leader Mig Subiri, at sa lahat po ng mga namumuno sa ating liderato. Lalong-lalo na po kay Senador Win Gatchalian bilang Chair ng Finance Committee. Sa loob po ng aking 3 taon dito, masasabi ko pong siya ang pinakamagaling, pinakamahigpit, pinakamaingat at masigasig na tumayo bilang Finance Chairman po natin. At ako po'y nagpapasalamat sa liderato sa pagsusulong ng mga inisyatiba para sa mas malinaw at transparent na proseso ng budget ngayong taon. Taus-puso rin po ako nagpapasalamat na naipasa ang aking mga isinulong na karagdagang pondo sa NCIP, NCMF at Supreme Court para sa pagtatatag ng mga karagdagang Sharia courts na malinaw na nagpapakita ng malasakit ng Kongreso sa mga sektor na ito ng lipunan. Gayunpaman, malinaw naman po na ako po ay nasa minorya. Kaya kami po, kasama na po si Senator Marcoleta, ay bumoboto ng no sa ratifikasyon ng BICAM report para sa House Bill number 4058 on General Appropriation Bill. Malaki po ang paggalang at tiwala ko sa aking mga kasamaan, ngunit meron lamang po akong mga punto na nais ihayag. Una po, sa aking pong pagtantya, ay meron pa rin pong mga hindi klarong alokasyon ng pondo, lalong-lalo na po sa ayuda. Ayun na, di ba? Alam niyo, preparation yan eh. Yung mga budget na yan. Lalo na sa 2027. Oo. Talagang papasok at papasok yung budget na yan. Bakit? Diyan sila kukuha ng budget para sa pangangampanya nila. So, tiba-tiba na naman ang mga organizer na. Tiba-tiba na naman ang mga troll farm. Tiba-tiba na naman sila lahat yan. Tiba-tiba na naman ang mga senador. Lalabas na yung mga kumakalampag, lalabas na yung mga umakahol, yung mga umuusok ang ilong. Maraming maglalabasan dahil yan mga paid troll. Dahil sa budget na yan. Kaya, kailangan nilang maipasa yan. So, meron mga senador na hindi timawa sa pera at ayaw nila sumang-ayon. Meron naman nakararami ang sobrang pagkatimawa. Alam na nila na walang patutunguhan yung unprogram eh. 'Di ba? Alam nila walang patutunguhan. Alam nila na yun lang ang pantapal dun sa PhilHealth. Kita nyo na. Ganun lang yan. Simplihan nyo na lang. Isang pelikula. Lahat ang gobyerno ni Bangag. Hindi kagaya na kay Tatay Digong. Sige, pansinin nyo. Yung mga bill project ni Tatay Digong ngayon nakatenga yung iba. 'Di ba? Yan ba yung continuity? Yung mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Tignan nyo yung MRT extension nyo dyan. Gumagana pa ba? Nagtatanong lang ho kami. Bakit wala silang ganap? Bakit hindi matapos? Pa-4 na taon, dapat tapos na yan. Ngayon, wala pa rin. So, ito update natin kay Tatay Digong sa Dahig. Kamusta kaya si Tatay Digong? Miss Kitty, advance Happy New Year. Pakibati kami kay Tatay Digong, lahat ng mga Pilipino na supporters niya, especially sa ating mga solid Duterte, ano pa ba pwede tawag? VP Sara, solid na mga Duterte supporters na lang. No? Tuloy. Hi Kitty, good Hi. afternoon. Hello, good afternoon. How are you today? I'm okay. The visit went well today. I was with my sister Mira. It's their first time seeing each other again. Mira and our dad for Almost 10 10 months, Yes, yeah. almost 10 months. So, ayun, when the moment we saw him, we shouted as usual, and then Mira ran to him and then gave him a big hug and a kiss. And then medyo matagal yung kiss. I think dala na rin ng longing and all of these emotions, you know. She's a smart girl, so although she does not
understand everything. She has a concept of, what's happening. Kit, is it possible for you to share to us what was the first reaction of the former president seeing Mira for the first time? He had a different smile and a different kind of look in his eyes when he saw Mira. He's been looking for her for the longest time. We all know that. Every time he calls or every visit, he looks for her. He looks for her and asks about her. When is she visiting? When is she coming? And then we always have to tell him, she has school. Of course, we don't want everything that's happening to affect her life as well. I myself, I'm protecting her as best I can, and I'm making certain that life goes on for her. Kitty, is it possible for you also to share how did the former president celebrated his birth, the His Christmas season? Christmas. Yes, his Christmas. Well, he is a very social person depending on the crowd. So Yeah. if he doesn't feel the crowd, Mhm. he prefers to be alone. Inside, he does have some acquaintances, but not everyone. So he was with them for a meal, for a bit, for certain meals. He didn't mention in specific, but he ate with his acquaintances or friends inside, and then ayun na, for the most part, he spent it talking to the guards, walking around, or in his room watching television pa rin. Nag-prepare bang ICC detention ng something for... I don't think the detention unit mismo, but as of what I've heard, yung mga detainees, they make their own events or celebrations inside. Kit, how does it feel like to celebrate Christmas like this with your father, celebrating it separately, but eventually seeing them after the Christmas season? It's hard, but well, in life, we have to learn to adjust and adapt to whatever situation or whatever cards we're dealt with. So that's just what I'm doing right now. And how about your Christmas, Kitty? How did you celebrate your Christmas here in the Netherlands? My Christmas was okay. Saan ba ako nung Christmas? I was with a few friends, pero umuwi din ako. I'm not the biggest extrovert, so I'm not the biggest fan of crowds. So, what do you call this? Parang midnight and the Christmas day mismo, I spent it alone. Well, I like it actually. So yeah, I still enjoy it nonetheless. Is it also safe to assume that you're also going to celebrate New Year here in the Netherlands? Like I mentioned before, we don't have visits on the day mismo. So maybe in the Netherlands, yes, but not here. Kita nyo ganyan ang hirap ng sitwasyon ni Tatay Digong. Kaya kailangan dapat mapabilis yung pag-aksyon, lalong-lalo na dito kay Bangag, baka magawa niya ng paraan. Yun na lang ang Christmas gift at pabagong taon niya. Pero wala pa rin Wala talagang matinong pag-iisip di ba? Galit. Galit. Kasi kung gusto niya, kaya niyang gawin yan. Kayang-kaya niya. Kaya niyang pauwiin yan sa pamamagitan na siya ang leader. Kayang-kaya niya. Kaso nga lang, ang laban niya, laban ng panggugulang. Pero pag si BP Sara na ang umpo dyan, agoy-agoy. Yari kayo. Back to you kayo ngayon. Kaya kung umabot sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike, share at huwag kang aalis ng aking channel kung hindi ka nagsasubscribe. At ang importante ay hit mo yung notification bell at make sure na nabebell all nyo lahat Bye-bye. Happy holiday.